Good day everyone, especially to Engineer Joselito Tusit. My topic for today is all about Government Procurement Reform Act 9184 or RA 9184. Is RA 9184? An act providing for modernization, standardization, and regulation of government procurement activities. Nilagdaan ito noong January 10, 2003 at nagsimulang ipinatupad noong January 26, 2003. Meron itong key principles. Ito ay ang mga sumusunod. Transparency, kung saan malinaw at bukas sa publiko ang proseso. Competitiveness, patas na pagbid ng mga kalahok. Accountability, pinapanagot ang mga opisyal at ahensya ng gobyerno sa kanilang desisyon sa pagbili para tiyak na ang public funds ay ginamit sa maayos. Streamline process, ginawang efficient and effective ang proseso na ito para iwas abala at pagkaantala. At ang panghuli ay ang public monitoring. Mabantayan ng publiko ang proseso para masiguro na maayos at walang katiwalaan na nangyayari. Is covered. Ito ay mga sumusunod: Philippine Government Agency, State Universities and Colleges, Government-owned and controlled corporations, Government Financial Institutions, Local Government Units or LGU. Pag-usapan naman natin ang procurement methods. Meron tayong tinatawag na public competitive bidding. Bukas para sa lahat ng qualified bidder. Meron din tayong alternative methods of procurements. Ito ay mga limited source bidding. Para sa ang ibig sabihin ng limited source bidding, para sa piling supplier or consultant with known experience and proven capabilities. Direct constructing naman, ito ay single source procurement. It does not require elaborate bidding documents. Direktang pakikipagkasundo sa supplier na may exclusive product or service. Ang repeat order naman ay it involves direct procurement of goods from the previous winning bidder. Ang shopping naman ay ang paghingi ng price quotation mula sa mga kilalang supplier para sa mabilisang pangangailangan o maliit na halaga. Ang negotiated procurement naman ay direct negotiation sa supplier kapag may special o madali ang sitwasyon. Halimbawa nito ay yung mga emergency o mga kalamidad. At ang huli ay ang procurement process. Meron tayong ditong makikitang 7. Yung procurement planning. Siyempre, yung pagpaplano. Preparation of bidding documents. Pag-prepare ng mga documents for bidding. Invitation to bid. Siyempre, kailangan natin dyan ng imbitasyon para makapag-bid tayo. At receipt and opening of bids. Bid evaluation. Post-qualification. At ang huli ay award, implementation, and termination of the contract. Yun lang po at maraming salamat.